Sinampal niya ako ng malakas sa mukha at halos mabali ang leeg ko. Siyempre, hindi ko hinayaan at gumanti ako. Sinampal ko rin siya sa mukha. Tapos dinaganan ko siya. At pinaghahampas na namin ang isa't isa hanggang hindi ko na alam kung paano kami naawat. Alam mo, akala niya hahayaan ko siyang gawin yun? Kakausapin ko siya at pagsasabihan ko. Ay, nako, hindi na, hayaan mo na. Hindi na yun babalik. Umalis siya na parang kawawang aso na nabahagang buntot. Tsaka nung nagkita kami, wala naman akong alam na naging kayo pala. Pagsisinungaling yun, hindi ba? Mahal ko. Mahal ko. Naghiwalay na kami ni Pamela bago pa tayo magkakilala. Ang nag-iisang babae na nagpapabukso ng damdamin ko ay ikaw. Ikaw lang yun. At wala nang iba pa. Hindi. Sandali. Pwede ba wag mo na akong bulahin, Fernando? Siyempre, hindi ko gagawin yun. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, Rosalinda. Ikaw lang at wala nang iba. Kaso, may problema tayo. May bagay na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Magandang tanghali. Sino pong bibisitahin niyo? Hello po. Pumunta po ako rito para bisitahin si Soledad Romero. Hello, Rayon to? Apo, Rayon po, senyora. Soledad! Sige, sabihin mo. Ano ba yung problema natin? Kasi si Papa, sinabihan niya ako na tapusin ko na raw yung relasyon natin. Ayaw niyang sabihin sa akin kung bakit. Pero bakit biglang ayaw niya na sa akin? Ayaw niya talagang sabihin. Sinabi ko naman sa kanya na sigurado akong malinis ang intensyon mo. Na sigurado akong mahal na mahal mo ako pero pinipilit niyang hindi ako magiging masaya. Mas mabuti raw kung maghihiwalay na tayo. Huwag ka na mag-alala. Kakausapin ko siya at maaayos din ang lahat. Sige. Sige na. Diyos ko po. Nahanap kita. Diyos ko, sa wakas, nahanap rin kita. Pinalaya na pala yung kaibigan kong si Soledad. Wala akong kaalam-alam doon. Mabait siya kaya binawasan na 5 taon ng sintensya niya. Pwede kong makuha yung address niya para mabisita ko siya? Matutuwa yun kapag nagkita kaming dalawa. Pasensya ka na, pero hindi ko alam ang address niya. Oh, ganun po ba? Meron bang ibang paraan para makuha ko yun? Meron. Binisita ni Soledad dito kahapon yung kaibigan niya si Clarita. Baka binigay niya dun sa kaibigan niya. Pwede ko bang makausap yung sinasabi mong Clarita? Sasabihan ko siya. Crescencia, pakisabihan si Clarita Martinez na pumunta siya ngayon sa visiting room. Hinanap kita doon sa kulungan. Oo, alam ko. Pero bakit? Sinabi ko naman sa'yo noon na mag-aantay ako sa'yo hanggang sa makalaya ka. At sinabi ko naman sa'yo na wag mong gawin yon. Mahal na mahal pa rin kita, Soledad. Patay na lahat, Alfredo. Patay na ang Soledad na nakilala mo noon. Namatay siya simula nung araw na nakulong siya para pagbayaran yung kasalanan mo. Pero hindi kita pinilit. Pero pumayag ka. Hindi mo ba ako mapapatawad? Wala na akong dapat patawarin. Kung ano man yung namamagitan sa atin noon, tapos na yun. 20 taon na. Soledad, pwede tayong magsimula ulit. Lumayo tayo dito at magsimula ng bagong buhay. Mauuna na ako. Soledad! Soledad, wag mo akong iwan ng ganito. Saan ka nakatira? Saan ba kita pwedeng puntahan? Kasama ko ang pamilya ko. Pero wag mo na akong hanapin. Pakiusap lang, wag mo na akong guluhin. Soledad! Ikaw pala yung kaibigan ni Soledad Romero? Matalik ko siyang kaibigan. Parang may mali. Siguro pinadala ka rito ng mga pumunta rin dito dati para alamin kung nasan siya. Anong mga pumunta rin dito? Baliwala yan. Hindi yan gagana sa akin. Pinadala ka rito ng 2 abogado. Yung anak nung namatay
At yung totoong pumatay doon sa lalaki. Anong sabi mo? Kung kaibigan ka talaga ni Soledad Romero, bakit hindi mo alam na hindi talaga siya ang pumatay doon? Ano ba yun? Bakit mo ba ako tinitingnan? May iniisip lang ako, mahal ko. Ano yun? Tungkol saan? Sabihin mo naman sa akin, no? Oo naman, mahal ko. Iniisip ko lang tayo. Tungkol sa mga magiging anak natin kapag kinasal na tayo. Mamahalin natin sila ng buong buo. Palalakihin natin sila ng maayos para hindi matigas ang ulo gaya ng kapatid ko. Bakit pasaway pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo, napakatigas ng ulo. Alam mo ba, pinakulong siya nung nakaraan lang. Nagnakaw kasi siya ng isang kahon ng alak. Magpasalamat na lang siya at nagkaroon ako ng perang pampiyansa niya para mailabas ko siya sa kulungan. Bakit di mo sinabi sa akin yun, mahal? Hindi naman na kailangan, mahal ko. Sa tingin mo, gagamitin kita? Syempre hindi. Ay, o sige na. Huwag na nating pag-usapan yon. Tapos na yon. Sana lang natuto na yung kapatid ko at hindi niya na painitin pa yung ulo ng papa ko. Ay, mahal ko. Ayan, wala nang customer. Alam niyo na lahat ng gagawin niyo, ha? Oo, nakahanda na ako. Tara na, bilisan na natin hanggat wala pang makakasagabal sa plano natin. Isa sa mga nagpadala sa iyo rito ang pumatay. Hindi yung bata, yung Fernando Jose. Pero yung isa. Yung lalaking pumunta dito ng ilang beses sa loob ng 20 taon para bisitahin sa Soledad. Sino yung isang sinasabi mo? Sigurado akong kilala mo yon. Pero sige, ipapaalala ko sa'yo kung sino. Ang tunay na pumatay doon sa lalaki ay walang iba kundi ang bayaw niya. Si Counselor Alfredo del Castillo.